page, the title of the page, or even if kahit like familiarity na. So first is Mona Lisa. How about this one? Polarium. Very good, Polarium. Next is how about this one? Okay. Okay, hindi nyo talaga sagot, ha? Langkit. Langkit, no? How about this one? Yes, very good. A pearl with a girl with a pearl earring. Girl with a pearl earring. So how about this one? Apo. That's a scream. Yes, the scream. Wow. How about this one? Tattoo of? Wrong. So ito. Next is the Last Supper. How about this one? Landa. How about this one? Very nice. So, ano yung na-observe nyo sa activity natin? Art. And how about yung mga hindi nyo na-discover? Ay, hindi nyo alam. Or hindi kayo mag-share? Hindi namin alam ang pangalan. Geometry. So, ano sila? Art. Sila ay? Sila ay? Local arts. So, nasasabi lang natin na alam niyo yung mga Western arts. Pero how come na yung mga local arts hindi natin alam? Sorry po, ma'am. Ano nangyari? Wala sa libro? Wala sa libro? Really? Nandito ba? So, in which meron na tayong another activity. Since hindi niya nasagot. So, I am going to give you 5 minutes. 5 minutes in order to discuss these 4 local arts. Okay? So, sige. Count to 4. 1, 2, 3. Tapos pagkalipat ko na. 1, 2, 3, 4. Part 1. 3, 4. So, please go to your respective groups. 1, 2, 3, 4. Sinong 1? 1. Walang dalawa? So, the timer starts now. 5 minutes lang to. 5 minutes. Okay na yung gamit ng internet. 5 minutes. All this na maging tradition art. Ano yun yung ano? Carpet.
Walang London. Walang picture. Tapos, so this is a Visayan Warriors festival. So in a modern time, no, this this depicts portrays a man with a tattoos on all over his body. So pag marami kang tattoos, it has a cultural significance that you are a brave warrior or ikaw ay successful sa battle. But in the modern times, ang ginagawa na nila is yung body paint or hindi siya permanent na tattoo para na bigay sa atin ng history at also kung ano tayo as a Filipino people na hindi lamang tayo parang gaya-gaya sa westernized culture, but also we have our own set of cultures, and this represents us Landang lang yan. Tawag ko sa ano, Assalamualaikum, good afternoon. So good afternoon everyone. So this our is si Apo Wangwood, or best known, or her real name is Maria Ogay, is a local tattoo artist in the Philippines. So siya yung from what we most of us know. Each and everyone. So may magkakapare po sila, no? Lahat sila stand, right? So magkaiba po sila nung na-origin kung sino yung gumagawa. So here are parallel, right? So ito, textile and accessories is from Tigoli, ethnic group sa South Cotabato, specifically sa Lake Cebu, no? So ang purpose nila ito is ginagawa nila ito for celebration, lalo na for offering din. Like for example, is nagkaanak, new birth to the family, is they wave this. Your answers are right. So now, according to the PBT, why do we need to learn local arts? To preserve our own culture, identity, ano pa? To pass to the next generation. To pass for the next generation, ano pa? Now, when we make an art, saan natin siya usually ginabasa? Sa culture. Ano pa? Pag gumawa ka ng poem, anong gagawin? Anong una-una mo sa experience? Kapag gumawa ka ng painting, saan motivation mo pagkukuha ng sa picture? Sa feelings? Sa emotions? Diba? So, yan din, kapag gumagawa sila ng local arts,
It's about their beliefs, kung ano yung nararamdaman nila during their time, during our ancestors' time. So, sinabi ninyo na ito ay, ano nga sabi nila dito? Sino mga grupo sa mga people from Visayan people ng Visayan people. Very good. Ano pa? nagse-celebrate ng Pintalos Festival. Yes. They are called by the Spaniards as Pintados. Kasi nung dumating yung mga Spaniards sa Visayas, is sobrang dami nilang tattoos. And ang tattoos is symbolizes as bravery. Or sila yung tinatawag na warriors. Diba? Diyan lang sa it came from Mindanao or Marano or Maguindanao, like we said. Moros. Now, dito sa, what is the color of the landa? Yellow. And what does it symbolize? Royalty. Sultan. Ba? Ang laman ng ancestors natin na ang gumagamit ng yellow is sultan. So, malalaman natin na ang may-ari ng landam na to is from royalties, mga sultans. Now, eto kasi yung balong na to, it came from saan sila pase? Sa? Yes, Ginto. Pero saan pinagkuhanan yung parang fabricated from? Fabricated from? From? No. Fabricated from? Fabricated from? Fabricated from? Indo? Ayun, mga sinasabi ko. Or? Now, ang balong ngayon from contemporary world from 2000s, ang ginagamit na sa balong is no longer about skirt. Ginagamit na siya in different ways. Like blanket, diba? Duyan. Now, eto, sino nga ito? Si Wang Od. The oldest? So, paano ba siya nagpapatato sa mga tao? Paano niya ginagawa? Ginagamit niya yung parang term ng limonsito. Yes. Parang minabakit ganyan. Minamarili niya, tapos sinusugat niya, tapos nilalagay niya ng charcoal. Diba? So, ganun ka, unique yung tattoos nila. Kung dito, about sa warriors, dito naman ay, anong meaning ng tattoo nila? Courage. Courage. Ano pa? Beauty. Ano? Strength. Yes, strength. Now, T. Galing sa mga Triboli. Very good. Now, ano yung implication ng itong living na to? Yes, it came from trees. Very good. So, dyan, malalaman ninyo kung ano yung cultures. So, in every art, there's an embedded culture, beliefs of the people. Lesson 6, which is the local art. Now, culture is the art's elevated facet of beliefs by Thomas Wolfe. Anong sinasabi dyan sa quote na yan? Culture is the art's elevated to a set of beliefs.
Religion po ba? Ha? Parang religion. Yung paniniwala nila sa ano? Beliefs. Ano? Culture comes from belief. Culture comes from belief? Okay. Ano pa? Culture is an art. Culture is an art. Ano pa? Culture is an art based on belief. Yes? Culture is an art based on belief. Culture is an art based on belief. Ano pa? What do you mean by this elevated? Culture is the art elevated. Sige, sa Merriam-Webster, anong term na elevated? Mataas. Or placed higher than the surrounding area. Culture is the art elevated to a set of beliefs. Mga antiques. Mga antiques. Wala kayong nakita mga weapon? Meron pa. Dami. Marami. Canon, espada, Canon, espada. Archer. saka yung agila mo. Yung monkey eating well. So, we all know that Philippines is a blade culture. Diba? It is a blade culture. Tama hindi? Tama. Why? We are warriors. We are a warrior. So kapag hindi ka nakagan, you're not a warrior? Ano, farmer, pag walang Pa? pag walang weapon is farmer. Ano pa? Because of colonization. Colonization. Ano pa? I think ma'am, each group ata dito ma'am, they have their own culture. Kaya ma'am, Oh, answer? Yes. In every ethnic groups, they have different ways on culture about the place. May iba't iba silang way para makipag-tigma. That's why yung di ba nung pumunta ang mga Spaniards at saka yung mga dito sa Traditional weapon mo, may kalawan nila sa nakalbin pa rin. Sino parang napaka stupid naman doon yung weapon mo na tas amin na ba rin? So ano yung blade culture nito? Ano yung sinasabi niya dito sa blade culture? Yes, they are, which also imply na ang Asian kasi na lahat sila na blade culture. So imply na tayo na taga-Asian. That's all. yun ang pala. Sorry. The indigenous people of the Philippines developed combat techniques. Pero di ba, ang sabi ko na wala, nag-change na, hindi na sword ang ginagamit nila. So, hindi to sword. Arnis uses wood. Wood. Stick Yung wood. dalawang stick. Yung eskrima. Yung ano mo, yung martial hand-to-hand combat. Number? Hand-to-hand combat? Ano yung kali? Yan yung maliit na Yung wala ano na mo, kulay. snapper combat. Parang knife. Knife pa tayo. Hindi, pangputol mo ng mali, pangputol ng punong bunga. Pagputol ng puno. O yung pang... Actually, the truth is, ang Arnis, eskrima, and kali are all the same. They are all the same. They are used interchangeably. Gumagawa pa rin siya. So, I have a video here. Wait, lapit sa mga... Baka makasabit ako yun. So, do you know, narinig nyo na ba itong Laguna Copper Plate Inscription? Yes, ma. Sige, ano yun? Ano? Apa? Kakain ko lang mo. Narinig ko lang. Nakalimutan ko. Naano ko rin mo. Anong Laguna Copper Plate Inscription? Pinakaunang like printing. Oh, this is the earliest record na meron tayo. So ito, ang meron dito is according ang meaning nito is about sa mga utang. Yes, utang. And
Local document kasi siya. And it came from... Ano yan? Paano yung magagamit? So, kapag makikita ninyo, kung makikita ninyo, which is hindi nyo possibly makita, meron siyang history of, meron siyang, yung mga letters dito, is meron mga Jawi scripts. And yung Jawi script is from Jawi. Jawi script is from Southeast Asia. Saan Southeast? Indonesia. Indonesia. Ito yung pinagkaiba ng Kirim at saka Jawi. Filipino? Pilipino at saka Pilipino. Filipino. Filipino. Diba? Magkaiba yung Jawi at saka Kirim. Filipino. So, yung mga Arabic script by Branau, pero before nun, nakikipagkalakalan na sila sa mga Arab countries. So, ang dito sa Visayas and Mindanao, ang ginagamit lang nila is baybayin. Ang baybayin is an umbrella term. What do you mean by umbrella term? Parang bahay yung sulat na. Ha? Mostly yung characters is umbrella. Ha? Mostly yung characters is umbrella. Characters. Ay, malalasang lahat namin. Pag kunyari, kapag may umbrella dito, nasakop kayong lahat, ano yun? Tapos na po lahat ng pagsusulat sa baybayin. Combination noon. Yeah, generalized. Yun din yung pinagkaibahan actually ng Filipino and English. Filipino and Tagalog. Ang Tagalog is a Tagalog itself. While yung Filipino is umbrella na siya sa lahat ng Tagalog and all the indigenous language. Yun. Katulad din dito sa baybayin. Kasi nga, multiculturalized tayo dito sa Philippines. Pag sa Mindanao kasi, lahat siya Arabic scripts. Nakikinig kayo, guys? Yes, ma'am. Pag ang sa Mindanao kasi Arabic script. Why? Bakit kaya? Malapit sila sa Indonesia and Malaysia. Malapit sila sa Indonesia at saka Malaysia. Ano pa? Ma'am, dito ma'am, dumaan naman ako. Ha? Yung merchant na Arabo. Sino? Si? Ano ba yun? Nakalimutan ko din. Abu Tiful naman. Well, ang ganda naman sa issue na yun. Butik po na. Hindi ko namin kilala kung sino po na nakarami. Ano ba? Kilala? Hindi. Ano to? Yan yung Pisya bead. Pisya bead is a highly esteemed hand-woven fabric that is produced by the Tagsug people of the Sulu. So, kung makikita niyo yung pisya bead, square lang yan. Like parang panyo na pwedeng ilagay sa sombrero. Yes. Pwedeng ilagay dito. Yes. So, at saka paminsan na nilalagay siya sa, yung parang ano sa sword, yung parang sa lalagyan ng sword. Ma'am, mahawakan. ano diba yung sa landapis yung kulay yellow is for royalty? Yung sa kulay. Ito na, maroon. Anong name? Maroon is also for royalty. Yes, ma'am. Parang yellow na. Another is music. So, music, Perez et al. Grouped the Philippine indigenous instrument into the following: aerophones, chordophones, idiphones, and membranophones. So, can someone explain to me kung ano to? Ano pinagkaiba-ibahan nito? Sige, sir. How we like for example, yung aerophone is by nose or mouth. Nose or mouth? Nose or Wind instrument. sound.
Yes. Pagtanggol. So, ito is yung tungali. Yung green. Sa nose yan, sa nose. Ba't yung pinagtatawanan? Anong indication yan? Ano mang tradition? Don't worry, walang lalabas dyan. Ito, ano to? Kulito no. Kulito. Pang green sa kulito. Kulito. Yan ang kulito, ha? Kulitong isay? String. String instrument. Ano yung isang term? Ito, ha? Kulintang iPhones. Kulitang is from? iPhones. Video phones yung kulita? Yes, ma'am. So, yan. Ito naman, ha? Dabakat. Ano yung ano niya? Nebrano phones. Para siyang drum. Now, if we are going to discuss about music, then we should not forget about the dance. So, who among you here can dance? Ito po, kasample natin. Wala akong ano sa dati. So, dances celebrate occasions such as Thanksgiving to a bountiful harvest, birth to a son, and victories in war. Katulad nitong Dugso Dance. So, yung Dugso Dance na ano yung implication niya? Ha? Thanksgiving for harvesting. Now, ito naman na, ang ilaw. Ito yung before the war. Before the war. Celebration before the war. Dances also imitate animal movements. Yes. Ito is ano yung woodpeckers? Yung nagano mo sa Yung mga ibon na nagpapalmi sa puno. Yes. Ano yung implication nito? Ginagagawin mo ba mo? Yung dalawang lalaking woodpeckers na pinagagawa nila yun sa baba. Woodpeckers, Itong Dinaylan Banog, ano yung implication niya? Ha? A mother hen is protecting her chicks.
tells us a story. Sunny. Ano yung implication ng sunny? Man and woman are going to be married. Yes. Married. So, how about the Sintiel? Sintiel implicates us. Saved by the prince. Saved by the prince. So, dances also depict scenes from daily life. For example, is that Pakmalong-malong? Pakmalong-malong implies us. Let's see. Very Very depends on how we use it for. Another is banga. Implies us. Ang hirap din kasi na dapat hindi nilo. May tubigyan, ma'am? Ano yung mga ganyan sinabi ko mga tubig? Another is dances are also for worship. This is implies us. Rain, the water, the rice. Open the skies to bring rain. To bring rain. So rain ritual. Yes. Yes. Sino yung God na sinisimba nila? Si? Yes. Ay, kakalis lang. Kami ako masir, pero Umalis. Kakalis lang yung mga medyo kasi yung Tapos natin. So, thank you. That's all. Okay po lang, sir.
nila ay iba yung parang sinasamba nila ng light, yung sa God of Rain. Yes. Ang ano kasi is, di ba ngayon na medyo may pagka-animalism na tsaka religion. Parang pinagsama na siya. Yes, ma'am. Sa atin na, may isang tayo na meron tayong kapanaguto. Di ba? Like yung, ano nga yung kapanaguto na iba? Yung mga paniniwala ng kapanaguto. Sorry. Kapanaguto. Paniniwala. Bawal magwalis na dahil. Bawal man. Yes. Mga superstitious beliefs. Di ba? Kaya, yun. How about the others? Yung ano, ma'am, yung imbis na magawi sila sa isang babae, hindi na sa sayo. Yung sa woodpecker. Ah, Yun yung natutunan niya. ano yun? Yung imbis na idaan sa gulo, dinaan lang sa sayo. Dinaan lang sa sayo. Malaki daw yung fan. Para